basketball. Ipakita mo yung usay mo sa hardcourt. Come on everybody, show me some moves. Ito kalaro ng bawat Pilipino. Hey, come on everybody sa hardcourt. 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 Yo, what up? Ito po muli ang inyong lingkod, Kalbong Bordado, na nakalimot ng mic. Yun, Kalbong Bordado nga po pala, na lagi nakakalimutan ng mic. Yung malayang shoutout nga pala mga kabokal. Salamat sa suporta, sa panunod. Yun, sana magtuloy-tuloy at makaabot tayo ng 10K. Maraming salamat. Yun, kung di pa kayo nakasubscribe, subscribe na kayo sa akin. Click nyo yung notification bell para update kayo sa mga sports reviews. Yun. At syempre, meron tayo ngayong content na nagmula kay Idol WGPH. Yan. Subscribe kayo sa kanya, guys. Yan, subscribe tayo sa kanya. Click nyo yung notification bell para update kayo sa mga sports happenings na kagaya nito. Yan, meron siyang pinamagatang Jason Kidd, ang point guard. Yan, idol ko rin yan, Jason Kidd, sa pinakamagaling na point guard na nakita ko sa larangan ng basketball. Siyempre, yun, recap lang siguro, background check na rin sa kanya kung sino siya sa mga hindi naabutan si Jason Kidd yan, para kilala niyo siya. Yun, sabay-sabay andun panoorin. Maraming salamat sa content na to, Idol WGPH. Yun, yeah, come on, sabay-sabay tayo. Ng best point guards of all time. Madalas natin mapag-usapan sina Magic Johnson, Isaiah Thomas, Oscar Robertson, John Stockton, Steve Nash at Gary Payton. Siyempre, nababanggit na rin ang mga new generation point guards na sina Stephen Curry, Chris Paul at Russell Westbrook. Pero madalas makalimutan sa usapin na yan ay ang nag-iisang point guard sa dekada ng 2000s na pinangunahan ang kanyang kupunan sa NBA Finals. Grabe yan, ano yan, sa New Jersey Nets yan, kakampi niya sila Kenyon Martin. Grabe yung lakas ng team na yun. Yun yung para sa akin, yun yung pinakamalakas na team ng dati. Ng New Jersey Nets, yung lineup nila na pinalaban sila, sila Kobe. Tanda ko nun, prime kasi ni Shaquille nun, kaya hindi sila nakapag-champion, pero ang lakas ng team nila nun. Kenyon Martin, hindi ako nagkakamali, si Dikembe Mutombo kanila rin nun eh. Jason Kidd, Kerry Kittle, Keith Van Horn yan, isa mga idol ko yan, Keith Van Horn. Lodi ko yan. Hindi lang ng isang beses, kundi dalawa. Yan ay si Jason Kidd. Noong 2000s, masasabi nating dito nagsimula ang mga ultra-athletic score-first point guards tulad na lang nila Baron Davis, Gilbert Arenas at Deron Williams. Of course, nandyan pa rin naman ang mga pass-first, flashy floor generals tulad nila CP3 at Rajon Rondo. At syempre ang mga traditional leaders na sina Steve Nash, Gary Payton, Chauncey Billups, Tony Parker. Pero may isang point guard ang masasabi nating nasa kanya ang lahat ng katangian na nabanggit natin. That is Jason Kidd. Drafted as the second overall pick of the 1994 NBA draft, pumasok sa Nakapagpa-champion to si Jason Kidd sa Dallas Mavericks. si Kidd bilang isa sa pinaka-interesting NBA prospects of all time. At 6'4", mas matangkad siya kumpara sa mga traditional point guard ng 90s. Mabilis, magaling mamasa, magaling magbasa ng laro, at mataas ang basketball IQ. Yan ang mga Yun yung pinaka niya. Ang taas ng IQ nito, napakagaling nito mamasa. Ang galing, alam niya kung kalin siya pupuntos, alam niya kung kalin siya. Sa napakagaling court general, napakagaling nito na point guard. Of California product sa pagpasok niya sa pinakamalaking liga ng basketball sa mundo. Kaya naman mataas ang expectation sa kanya nang kunin siya ng Dallas Mavericks. Bagay na naabot naman niya sa unang taon niya sa liga. Sa first season ni Kidd, ipinakita niya na agad ang kanyang kakayahan. Hindi lang bilang traditional pass-first point guard, kundi isang all-around guard na maitutulad mo sa mga legendary all-around floor general tulad nila Oscar Robertson at Magic Johnson. Dahil dito, tinanghal siyang co-Rookie of the Year kasama ang third overall pick ng kanilang draft class na si Grant Hill. Matapos ng matagumpay na rookie year, sinundan nito ni Kidd ng isang all-star season. In his sophomore year, nag-average siya ng almost double-double in points and assists para pangunahan ang kanyang kupunan.
At dahil sa dalawa niyang magandang performance, agad siyang kinilala bilang isa sa mga top point guards sa NBA at naging mainit sa mata ng ibang mga koponan, kaya naman sumubok ang mga ito na kuhanin siya via trade. Sa kalagitnaan ng 1996-1997 season, na-trade papunta sa Phoenix Suns si Kidd at dito lalo pang lumabas. Yan, dyan siya nag-mature, tsaka dyan siya talaga nakilala sa team na yan. Tagal na naglaro dyan sa Phoenix Suns. Dyan talaga nahubog yung pagiging superstar niya. Ang pagiging star niya. In his first full year as a member of the Phoenix Suns, he led his squad to 56 wins, giving his Phoenix team a 16-win improvement the year prior. Sa season na ito, nagtala siya ng 11 points and 9 assists per game matapos maglaro ng full 82 games with 38 minutes per game. At dahil dito, tinanghal siyang all-star sa pangalawang pagkakataon ng kanyang career. Sa sumunod na season, kahit pa hindi napasama sa all-star team ng 1999 si Kidd, naitala naman niya ang kanyang unang double-double season at pinangunahan muli ang Suns sa playoffs kung saan nakaharap nila ang Portland Trail Blazers sa first round. Matapos masnob bilang all-star ng 98-99 season, tinanghal na all-star si Kidd for 5 straight years from 2000 to 2004. Sa mga panahon rin na ito ay 5 beses siyang napasama sa All-NBA First Team at 5 beses rin siyang nagkaroon ng All-Defensive Team selections. Sa mga taon rin na ito, na-trade mula sa Phoenix. Yan, New Jersey Nets, umabot silang finals dyan. Kaso sobrang lakas kasi ng LA Lakers eh. New Jersey Nets si Kidd, kung saan nasolidify niya ang kanyang career bilang isang Hall of Famer at status bilang one of the best players of his time. Bilang parte ng Nets, agaran siyang naging main guy ng koponan, playing along with athletic guys like Jefferson and Kenyon. Jefferson, Kerry Kittles, Kenyon Martin to. Prime ni Kenyon Martin to, kalakasan ni Kenyon. Ito yung talagang yung time na to, nung pumasok sila ng finals, kalakasan ni Kenyon Martin. Siyempre, Mutombo, defensive stopper, andyan din. Tsaka to, prime ni Jefferson yan. Siyempre, si Kidd, tsaka si Kittles. Kaya solid yung layup na yan. Martin, ito ang naging susi para maipakita ni Kidd ang kanyang godlike passing and playmaking. During his time with the Nets, naging isa sila sa pinaka-entertaining na team sa liga, with J. Kidd being the maestro and Jefferson and Martin being the benefactors. Dito, dalawang magkasunod na taon na pinangunahan ni Kidd ang Nets sa So ayun, naulan na guys. Unfortunately, sa kabila ng maganda at high-level performance ni Kidd, 2 beses rin siyang nabigo sa NBA Finals dahil 2 powerhouse team ang tumalo sa kanila. Yan ay ang LA Lakers, nila Kobe Bryant at yan. At San Antonio Spurs na pinangungunahan ng kanilang Big Three. Solid yan, solid pang ano yan. At Manu Ginobili. Matapos ang 5-year All-Star stretch ni Kidd, nakuha ng New Jersey ang kanyang bagong star teammate na si Vince Carter. And with his addition, nagkaroon na ng high-level scorer teammate si Kidd, someone na kayang gumawa ng sarili niyang puntos nang hindi umaasa sa kanyang point guard. Sadly, ang tandem nila Kidd at Carter ay binagabag ng injury, kaya naman hindi rin sila nagkaroon ng mga deep playoff run at 3 taon matapos ang kanilang finals appearance ay na-trade na papunta sa kanyang yan, dyan siya nakapag-champion. Si Kidd. Dito, muli siyang tinanghal na all-star sa huling pagkakataon sa kanyang career sa 2009-2010 season. Sa kanyang pagbabalik sa Dallas, consistent na playoff team sina Kidd at ang Mavericks. This time, with Dirk Nowitzki leading the way and Kidd being the veteran role player. Sa 2010-2011 season, nagkaroon ng finals run ang Mavericks, with Dirk leading the way and Kidd being the floor general kasama ang mga high-level at versatile role player nila na sina Jason Terry, Sean Marion, yan, the Jet. Jason Terry, the Jet. Siyempre, Sean Marion, superstar, Dirk Nowitzki. May Tyson Chandler pa sila. Tapos, yun to, nakalimutan ko na. Si, basta yun yun. Si Mang Kanor. Tyson Chandler, JJ Barea ay nakaabot ng finals ang Dallas. At against all odds, tinalo ng Dallas ang Portland squad na may highly competitive team with DeMarcus Aldridge, Brandon Roy, Nick Batum at Wesley Matthews. Sa second round naman, pinataob naman nila ang defending champions ng taon na yun na sina Kobe Bryant, Pau Gasol, Derek Fisher, Lamar Odom at ang LA Lakers.
At sa West Finals, pinigilan nila ang pag-angat ng Oklahoma City Big Three at that time na sina Kevin Durant, Russell Westbrook at James Harden. At sa NBA Finals, na pull off ng Mavericks ang tinatawag ng marami na upset of the decade. Matapos nilang talunin ang yung Big Three yan. LeBron James, Nalo sila dyan. at Chris Bosh, giving Dallas and Kidd their first NBA championship. Sa 2011 Final Series, kahit pa hindi na siya ang main guy ng kupunan, ipinakita pa rin niya ang kanyang effectivity bilang all-around floor general. Ipinagpatuloy at tinapos ni Kidd ang kanyang career bilang isang role player. Sa kabila nito, despite only winning one championship, isa pa rin siya sa matatawag na most influential and one of the best point guards of all time. Isa siya sa mga early versions ng current day point guards. Yung talaga yung, yung Jason Kidd yan, hindi na mabubura yan. Diba? Kasi unique din yung apelido niya, Kidd, diba? Kidd pero mama maglaro, diba? Matatangkad, versatile, and can average triple-doubles. During his time, kahit pa marami siyang Hall of Fame at legendary point guards na nakasabay, siya lamang ang natatanging point guard star ng isang team na nakaabot sa NBA Finals ng 2 beses. Kaya naman there is no doubt na mapasama dapat siya sa usapin ng greatest point guards of all time. Pero kayo ba mga pare ko, anong tingin nyo kay Jason Kidd? Oo naman, Jason Kidd para sa akin, yan, Hall of Famer talaga yan. Ano to Jason Kidd parang ang sumunod sepak na si Chris Paul yan. J. Kidd, kasama ba siya sa top 5 point guard of all time nyo? Iparinig nyo na yan sa comment section. At syempre, huwag nyo kalimutang mag-like, share, and follow sa W Gameplay. Yo, maraming salamat sa content, idol. Ano pala yun? W Gameplay pala yun. W Gameplay PH. Maraming salamat, idol. WGPH sa malupit na content. Yan. Siyempre, Jason Kidd, idol natin yan. Nakamiss yung mga ganong... Ano kasi yan si Jason Kidd, napaka-veterano niya, napaka-matalino niyan. Yung IQ niya sa basketball, napakataas. Yun, maraming salamat. Subscribe kayo kay WGPH. Click yung notification bell para update kayo sa mga sports happenings. At syempre, subscribe din kayo sa akin, guys. Kalbong Bordado, ang rapper slash reactionist na guwapo. maraming salamat, guys. Yeah! Parang gilas ng sagalawan, dito mo makikita bawat kanto ay mayroong court. Di biro at pambihira ang talent ng batang court. Pag may